Lumabas na ang mga laman ng luya. Ayan, so nandito po tayo sa ating luya sa Area 1. Umaambon na po sa bandaron. Hindi na rin makita yung bundok dyan. Umaambon na guys. So, nandito tayo sa may luya sa Area 1. Bibisitahin lang natin guys. Kasi i-harvest na natin to ng by second week ng December. So ayan, wala nang mga dahon. Yung mga nakikita niyong green ay mga damo na lang yung mga yan. So maambon na. So yung mga nakikita nyo naman dito sa baba, ayan, may mga dahon pa yung mga yan. Ito. Pero yung nasa taas, mga dahon na lang ng ano yun, mga damo. So dito na lang talaga yung may natitirang dahon. Pero pwede nang i-harvest yan guys. So maganda yung lupa dito. May nakuha tayong gulay dito. Ampi ang tawag namin sa ganito. So ayan guys, ang ating luya. Baka may magtanong lang sa inyo guys kung anong lupa ang magandang tanman ng luya. So ito guys, itong pinagtanman namin dito ay matagal itong hindi natanman, itong lupa na ito. Kaya kung nakita po ninyo yung mga una kong upload, talagang matataba yung lupa. Luya natin. So itong tinanman po natin ng luya dito guys, sa may Area 1 ay maganda yung lupa. Bago po kasi itong lupa. Matagal itong hindi natanman, ilang years din. Kaya sa mga magtatanong po kung ano pong lupa kung anong area ang magandang tanman ng lupa, ang masasabi ko po ay yung bago po na lupa. Yung matagal hindi natatanman. Kasi kami po talaga ay hindi po namin inuulit tanman yung lupa na tinanman na namin last year. Halimbawa po ito. Ito po ay ipapahinga po muna namin. Hindi namin tatanman ng mga 2 years. Ganun. So, magtatanim kami sa bagong lupa. Maghanap kami ng area na bago para maganda po yung tubo ng ating luya. Katulad po nito. So, dito po kami nagtanim ngayon. Next year, hindi po namin ito tatanman. Dito po kami sa kabila magtatanim. Ayan. Ito po ang tatanman namin area hanggang dyan sa baba. Next year. So, ayan yung lupa natin, no? Lumabas na yung mga laman niya. So, ito na ang itsura ng ating luya dito sa Area 1. Ayan, pwede nang i-harvest yan at gawing binhi. Ganun ang ginagawa namin, guys. Para kahit na hindi ka mag-abono, mataba pa rin yung lupa na tatanman mo ng luya. Kaya din po mataba yung mga tinanim nating luya dito kasi bago yung lupa. Yun lang po ang masasuggest ko sa inyo. Kung gusto nyo pong magtanim ng luya, dapat yung bagong lupa, yung hindi pa ninyo natatanman ng ano-ano, yun po ang maganda na tanman ng lupa. Para dumami din guys yung mga tanim natin. Ang disadvantage kasi guys, kapag ang tatanman mo ay yung lagi ninyong tinatanman ng mga gulay, kapag yung iisang area lang ang tinatanman mo din, ngayong year dito mo tinanim, tapos next year dito mo ulit itatanim yung luya mo, hindi yun parang wala nang hindi na yun mataba. Wala nang nutrients na ma-absorb yung itatanim mong luya. So, hindi magandang tanman ulit. Doblehin na tanman yung tinanman mo last year. Basta ganun guys.
Kasi ang ginagawa ng iba guys ay ganon, binubungkal lang nila, inaararo, ganon yung lupa. Pero sa amin kasi guys, by experience na rin namin, hindi siya, ano, hindi siya lumalaki. Kung ano lang din yung laki ng tinanim mo, parang ganun lang din yung nag times 1, times 2, ganun lang ang, kita mo. Kumpara kasi guys, kapag yung sa ibang area ka naman magtanim, yung bagong area, ang pinagtanman mo, magta times 4, times 5 ang kita mo dyan guys. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung gusto ninyong ng malaking kita talaga. Kasi kung sa iisang area ka lang magtatanim, doon at doon ka lang nagtatanim, parang sayang lang yung sayang lang yung pagod mo ganun kasi nag hindi nagdodoble yung yung tanim mo. Kumbaga, kung gusto mo ng malaking kita kaagad, sa bagong lupa ka magtanim. Kasi sure na yun, mataba yun guys. Na sa tingin ninyo ay the best tanman ng luya. Para hindi rin masayang yung pagod ninyo guys. So by experience lang naman namin ito guys. Kaya yun lang din yung sinishare ko sa inyo para dumami kaagad yung luya na tinanim ninyo. Katulad nito guys, ito ay 25 sacks lang yan. Pero kapag hinarvest mo yan, nakikita nyo naman guys, pinapakita ko yung mga isang puno ng luya lang ha. Nasa 4 na kilo hanggang 8 kilos yan. Yung malalaki dyan guys, umaabot yan ng 7 to 8 kilos. Isang puno lang yan guys ha. So yun ang kagandahan kapag bagong lupa yung tinanman mo ng luya. Talagang lalaki yun. Malaki ang kita mo. So dito po sa 25 sacks na tinanim natin dito ay possible na po dyan ang 100 sacks na hahanihin natin. So, kapag nag-harvest na tayo dito guys, by this second week siguro ng December, ipapakita ko sa inyo yan guys. Kasi isasako din natin yan. Malalaman din ninyo kung ilang sako ang ma-harvest natin dito sa Area 1. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Kahit na, konting tips man lang may matutunan kayo sa akin sa pagtatanim ng luya. So, yun guys. Thank you very much. Bye-bye.